Mga kapuso, nauwi sa disgrasya ang paglalaro ng isang bata sa Quezon City. Nalunod siya matapos madulas at mahulog mula sa sirang bahagi ng riprap sa ilog habang inaabot ang nahulog na sinulid ng kanyang saranggola. Nakatutok si James Agustin. Pasado alauna na madaling araw, puspusan pa ang paghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, QCDRMO at mga taga-barangay sa 7 taong gulang na si Joven Asuncion na nahulog sa Dario River. 2 tauhan ng Coast Guard ang lumusong para suyurin ang ilog, kasama ang ama ng bata at ibang kaanak. Matapos sa mahigit 1.5 oras, umabot sila hanggang Dario Bridge sa EDSA, pero bigong makita ang bata. Nagpatuloy ang paghahanap. Hindi nila alintana ang dilim at basura na tambak sa ilang bahagi ng ilog. Kagabi nagsagawa rin ng surface search ang QCDRMO at BFP sa San Francisco del Monte River sa area ng Barangay Masambong at Barangay Damayan na konektado sa Dario River. Nagtungo rin doon ang mga magulang ng bata. Baon ng pag-asang makikita nila si Joven. Sana po, tulungan niyo po ako magdasal. Tulungan niyo po ako mahanap yung anak ko. Bibo po yun eh. Masayahin, makulit nga lang. Tulungan niyo po ako, pagpray niyo na lang po kami ng pamilya ko. Tsaka yung anak ko makita na po. Nangyari ang insidente pasado alas 6 kagabi sa Barangay Bahay Toro. Ayon sa nanay ng bata, kauwi lang ng kanyang anak galing eskwelahan at naligo agad matapos mabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakita pa raw niya na lumabas ang anak. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Jo, halika na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin. Hindi pa ako nakakaupo doon sa taas. Nilapag ko lang yung mga dalahin ko. Maya-maya may sumigaw na yung anak ko nga raw nalaglag sa ilog. Tumakbo na ako. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin tumatakbo. Nakita daw niya anak ko na kumakaway na dito, banda. May dalang saranggola raw si Joven noong mga oras na yun. Mataas pa man din ang tubig sa ilog dahil katatapos lang umulan. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit. Nangihingi ng saklolo. Ayon sa mga taga-barangay, nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bahagi ng riprap ng ilog kung saan nahulog ang bata. Noong nasira siya, nirequest namin kasama yung mga residente doon. Nag-request na kami sa local government, sa MMDA, ayun. So meron na rin mga nagsukat doon eh. So alam ko ginagawa na rin siya. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente lalo na kapag tag-ulan. Lalo na pag may ganitong malakas ang ulan, meron na yun, yung lubid. Kasi nga, tumataas din yung doon tubig. Kaya yung lubid naka-ready rin doon. Matapos ang halos 12 oras, natagpuan ang labi ni Joven sa San Juan River sa Barangay Apolonio Samson kaninang umaga. Labis ang paghihinagpis ng mga magulang at mga kaanak ng bata. Ayon sa isang caretaker ng lupa na nasa gilid ng ilog, nangangalakal ng basura ang nakakita sa labi. Itinawag sa akin ng mga ngalakal, tay may patay dito sa ilog. Sinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap na namin yan. Ayan, nandun yan sa tubig kanina eh. Inahon ng mga ngalakal tapos tinabunan. Patuloy ang investigasyon ng QCPD-CIDU sa insidente. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng lokal na pamahalaan at ng MMDA.